Galit na galit sa akin ang mga kapatid at nanay niya dahil hindi na kami nakakapagbigay sa kanila. 3 taon na kami ng partner ko at nung nabuntis ako ay doon ako tumira sa probinsya nila. Naglalaot ang partner ko at ako naman ay naiiwan sa mama niya. At dahil taga Manila ako, hindi ako sanay sa buhay probinsya. Buntis pa ako at medyo maselan ako sa pagkain. Puro isda lang ang pwedeng kainin doon dahil wala naman silang sapat na pera para bumili ng iba pang ulam. Minsan hindi ako kumakain dahil sa pagbubuntis ko na kada kakain ako'y nasusuka ako. At doon na nagsimula na sinasabihan ako ng mga kapatid niya na napaka-arte ko. Pagdating sa pera ng partner ko, hindi ako yung naghahawak dahil bago pa lang kami. Kaya ang mama at ang kapatid niyang babae naghahawak ng perang binibigay ng partner ko. Hanggang sa nag-decide na akong bumalik sa Manila dahil pinadalhan ako ng mama ko ng pamasahe pa uwi. Nagpumilit din akong umuwi talaga dahil hindi ko na kinakaya yung mga minsang iniiwan ako nila sa bahay. Tapos ang mama niya lagi nasa inuman at ang mga kapatid naman niya nasa galaan. Tapos sasabihin pa na may aswang daw sa bahay. Hanggang sa pinasunod ko yung partner ko at pinadalhan ko rin ng pamasahe. Hanggang sa nung mga anak ko ay nagchat-chat sa akin ang pamilya niya. Hihingi ng pambili ng pagkain. At sinasabi pa ng pamilya niya na ina-under ko daw yung anak nila. Mas kailangan ng pera namin sa ngayon kasi kapapanganak ko pa lang. Hindi nga nila makamusta yung asawa ko at ang bungad lagi nila ay magpadala ng pera dahil wala silang makain. Minsan na may nakakapagpadala kami kung may sumosobra lang. Pero dahil sobrang mahal ng bilihin ay magkano na lang din ang natitira sa amin. Hanggang sa nagpabinyag na kami ng anak namin at sakto naman na nagkaroon sila ng pera. At dahil na short kami sa budget ay nagtry kaming manghiram sa kanila na kaysa sa iba pa magtubo ay sa kanila na lang mapunta. Pero ang sabi na ubos na daw nila yung pera kaya hindi na kami nagpumilit. Kaya sa ibang tao na lang kami nang hiram. Hanggang sa natapos at nairaos namin ang binyag ng anak namin ay nagkulat na lang kami na panay na naman ang chat nila. Magpadala daw kami ng pera alam naman nilang galing kami sa gastusan. Hanggang sa nagbitaw sila ng masakit na salita na ang sabi ang nanay ng asawa mo pinapakain mo pero ang nanay mo hindi mo mabigyan. Sabi ko wag silang magsalita ng ganun kasi kapag wala kami ay sa mama ko kami nakasandal. Na kapag nauubusan ng diaper or gatas ang mama ko minsan ang sumasalo. Natira tubig kuryente. Minsan naman kami yung nagbabayad sa kuryente. Pero pag walang wala talaga kami yung pamilya ko yung sumasalo sa lahat-lahat. Hanggang sa isang araw ay nag-comment yung kapatid niya sa mga post ko na mukha daw kong pera. Na hindi ko raw sila binibigyan dahil sunod-sunuran sa akin ng asawa ko. Any piso at isang lollipop wala silang naibibigay sa anak ko. Dapat lang ba na ilayo ko sa kanila yung anak ko dahil sa ganung pag-uugali nila. Kahit anong advice ay tatanggapin ko. Letter sender Ana. Napakahirap ng sitwasyon nyo pare-pareho. Naghihigitan. Yung pamilya ng asawa mo grabe ring humingi ng obligasyon. To the point na may pamilya ng anak nila inuobliga pa. Yung pamilya mo naman nakakaawa rin kasi yung pagkukulang nyo as a parent sa bata sila yung nauobliga. Kayo naman hindi planado ang buhay. Hirap yung sumasandal ka. Nabili ka pa ng gatas, hindi ka pa breastfeed. Kung battle naman pala, edi pwede kang mag-work at abutan mo na lang yung mama mo kahit papaano sa pag-aalaga. Natutulungan mo na siya, natutulungan nyo pa yung sarili nyo sa pang-araw-araw. Tuto kayong gumawa ng bata, matuto rin kayong panindigan ng obligasyon at huwag ipaako sa iba. Hindi yung damay pati bata at isusumbat pag walang maibigay na tulong. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Katay sa sana dapat kung ganyang klase ng hipag at biyanan, Mima. Hindi yung pag nakabalita kayong may pera sila'y uutangan nyo at pagbabaka sakali. Di wala rin kayong pinagkaiba. Di na sana kayo nag-attempt humingi ng tulong kasi double kill ka lang dyan. Kasi sa panahon ngayon, pag walang mahita sa'yo, tae ka. Sa pagpapabinyag, kahit small amount lang, basta hindi ipinangutang ay okay na. Ang mahalaga na binyagan. Iwasan yung mindset na mangungutang para ipanghanda tapos sa 5-6 kakapit. Dobling gipit ang balik niyan. Ganun rin naman, itatae lang naman. Kaya dapat magsumikap kayo, ugaliing sumandal. Kasi grabing bikangkang nyo rin naman nung ginawa nyo yan.